Yun, update kay DT, no? Okay na tayo sa carburetor. May minor na. Maganda na rin yung tunog dahil lumabas na yung pinagbahayan ng daga dito sa may arrestor natin. Ang problema ngayon, during engine warm-up, ayun, bumigay yung kanyang mga clutch damper. Yung maingay, no? Yung humming sounds, yung mga lagitik. Pag pumiga ako ng clutch, nawawala yun. Ikabit ko na rin itong mga heat guard sa may exhaust. Yan. Itong mga clutch damper, maluwag na, no? Nag-grandier ko na to. Tanggal ko na yung mga rivet. Yan. Ito ang ating problema ngayon. Maluwag na yun. Dati okay pa yan. Siyempre, minute na. Yun. Yan. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, ako kung crack. Hindi naman crack. Dito sa may may mga crack. Yan, oh. Yan, oh. Yan pa yung ito, oh. Tapos itong gear, tanggalin natin yung mga rubber. Yan. May konti din na play. Pag ginanyan mo, yan. Yan. Either yung spacer na to, ayan, may konting guhit na. Konti lang naman. Pero hindi naman siya magaspang, eh. Baka worn out na din. O yung brush nito, no? Yung brush bushing nitong mismong clutch housing assembly. O ano ba to? Ring gear. Ayan. Wala naman siyang gasgas din, no? Meron. Worn out konti. Itong clutch boss, may konting muka na, no? At itong clutch pressure, yan, no? Then itong carburetor, hanap tayo ng carburetor na pang DT para gumana yung 2T pump, no? Tsaka mailagay natin yung isang vacuum niya dito sa hose. Itong mga clutch disc ko, itong clutch lining, mga replacement pala itong nabili ko. 75 pesos ang isa. Ayan, clutch plate. Okay pa naman itong mga to. Either kasi yung assembly nito na clutch housing is 4,000 to 5,000 eh, ang presyo. Tapos yung bushing na to is 400 plus. Clutch lining na original 1,350 yung 6 na piraso yata yun, 1.5. Tapos itong clutch plate, clutch pressure, 850. Clutch boss nasa 1,400 yung Genmin. Din natin ang gasket. Sira yung gasket dito balang bandang loob. Itong orange pwede pa naman ito. Ayan. Yun, mura lang naman ito, nasa 100.
30 pesos lang yung genuine. During parang ganun yun. Parang ganun yung tunog. Parang ganun. Mga ganun, no? Yun, parang ganun ang tunog niya. Una wala. Pinabayaan ko siyang umaandar. Ayun. Biglang naririnig ko paingay ng paingay yung clutch dito sa side na to. Tingray kong gamitin itong dati niya kung saan ako makakatipid. So, yan. Order na tayo ng parts online. Kung alin yung unang darating, carburetor, mahal kasi yung original nito. Tanong ako, 6,000 to 7,000 daw yung estimate nila sa original na Mikuni, no? Try ko yung Takasago, sabi nila okay yung replacement na yon. At yung clutch basket, ito palitan na rin natin ito, tsaka yung mga rudder damper. Order na ako. Pwede dito fit din daw yung clutch basket ng pang RXT. Tapos kasi nga napakamahal nga ng ano nito, ng assembly, no? Kasama yung gear, hindi pa kasama yung bushing dito, yung spacer. Ito hindi pa kasama yan siguro. Clutch boss at itong clutch pressure, no? Itong clutch pressure, clutch pressure, clutch pressure plate. At ang isa pang problema, ano, yung nut nya. Yung nut nya hindi na siguro masyadong kakagat ito dahil nasa labas yung nut. Where are you, nut? Ayan na. Ayan. Kailangan kasi ito mahigpit. Meron pang ang washer yan dito. Yan. Kailangan natin ng matinding kapit dito para hindi siya lumuwag. Itong nut ko medyo tagilid na rin, no? Kailangan lang palitan. Sinilsil yan, no? Alaga sa pokpok. Ayun, no? Ito 22, 21 mm yata. Pine thread siya para sa clutch boss. Saka itong bushing spacer. Yun. Pero lagay ko na yung mga fender niya. Front fender at saka rear fender. Kasi dun sa headlight magwa-wiring tayo. Yung wiring kasi ng headlight inat-ngat din ng mga bubwit. No? Ayan, yung iba na wiringan ko na to. Dahil itong ating instrument panel ay aftermarket. Match naman yung mga connector. Kaya lang pag sinaksak mo na dun sa harness, lumalabas yung mga connector pins dito, hindi nakahinang, no? Mahina yung pagkakakrimp nila, no? Itong front fender ko pang YZ 125, mga color siya Ayan. Binutas ko na to kasi hindi mag-match din sa mga butas nitong tipos. So, tapos tinakpan ko yung original na butas, malalaki kasi. Dating nakalagay kay KMX ito. Binalik ko na yung stock ni KMX. Meron akong nabiling pang TS125. Kaya lang maliit, parang maliit tignan. Hindi bagay kay DP. Mamaya pakita. Yung bili ko na pa naman doon 1.3.
Parang mas maganda itong pang YZ, no? At least pang Yamaha. Pero naman yan, ating front fender nakikita. Ating front fender na ikabit na natin. Ayun, yung sa likod naman. So aftermarket din itong ating rear fender, no? Wala siyang bracket dito para sa harness. Yung original alam ko meron ditong bracket para i-clamp niya itong harness. Ito wala. Medyo manipis ito. Pero hindi ito China, Taiwan daw. Taiwan daw. China din yun. Ayan. Fuel tank. Itong fuel cap ni DT, no? Hindi ito original. Hindi ko kita yung loob kung malinis. So gasan pa dapat ito ng gasolina. Yun. Ang baba ng handlebar ni ano, no? Kailangan ng handlebar riser. So yan. Yung sa headlight, kailangan kong umorder ng socket to kasi kinain ng bubwit yung kanyang harness. Saka itong aftermarket na to na headlight ay manipis ang wire. Yan, manipis ang wire nya, tapos putol na siya dito. Ayan, wala na, oh. Wala na yung stranded niya. Minat-nat ng daga. Order tayo ng socket, headlight socket. Kabit muna natin ng temporary. Hindi na siya pakalat-kalat doon. Hinihiyan ng daga. Kaming daga rito sa lugar ko eh. Tapos itong cowl. Ano natin ilagay ito? Ito. Cowl niya. Yan lang. Yan. Sentro na, no? Yung front fender. Konti. Kabingi ng konti. Sa sentro lang yan. Dito sa guhit, no? Konti. Ito may plate dito yan sa bracket ng headlight. Yung plastic, wala akong makita eh. Comment down below, baka meron kayo, bibiling ko na yung maayos, no? May nakita kasi ako basag. Wala rin. Yun, ito yung tender ko na sinasabi na pang TS. Order ko pa ito sa Indonesia eh. So nag-change mind ako. Ganda pa naman ito. Or yung brand niya yan, oh. Aking
aking pang TS. Ayan, wala pang butas. Pang YZ na lang. Mas bagay ng konti, no? Mixi pati yung mudguard dito. Mixi siya ng konti. Konti lang naman. Yan. Yun. Maliit. Kaya tingnan. Tapos yung kanyang upuan hindi pa upholstery. Ito yung mga cover, no? Yun. Ito sa upuan, bumili ako ng pang weather strip ng sasakyan, no? Ayan. Ito nilagay ko dito yung band. Ito yung sa rear mudguard. Ayan, para dun sa under seat nya, yung para dito. Ayan, ito para may support siya dyan, no? Bumili na rin ako ng seat rubber. Ayan, pang Yamaha din yan. Ayan, para dito naman yung sa gitna, mula na yan para dito. Yan. So, wiring. Tapos yung change pedal pala. Yung original sana, no? Tapos, chain guard. Kung pang trail lang, siguro di na kailangan ng chain guard. 1,500 yata yung chain guard niya. Chain guard. Ayan. Ayan, oh. Update ko na lang kayo mga kahabi ko if dumating na yung parts. So, modern na ako. Kung alin yung unang dumating, no? Saka battery pa pala. Ayun. Pagsawaan muna natin ng stock siya, no? Tapos, tsaka natin i-trail. Masarap kasing i-trail ito. Compare mo dun kay MX. Napakabigat niyan. May water cooled siya eh. Dami niyang parts. At magaang. Yun. Magaang siya. Compare kay MX. So hanggang dito na muna itong video na to. Maraming salamat sa panonood. And update ko kayo next time. Next video. Always keep safe, ride safe, and God bless. Bye.